ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez. Hindi maaring lusutan ang malinaw na pahayag ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang muling pagdating. Ayon sa Matthew chapter 24, verse 36, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. May mga nagpredict nga kasi na noong nakaraang Martes, September 23, magaganap daw ang rapture. Kung napapakinggan mo ang broadcast na ito, ibig sabihin, isa na namang tagapagturo ang nagkamali na magtakda ng petsa ng pagbabalik ng Panginoon. Sinasabing isang South African pastor ang nagtangka nga na ipahayag na alam niya kung kailan magaganap ang pagbabalik ni Jesus. Ito daw ay sinabi sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang vision o pangitain. Subalit, malinaw nga ang babala ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 3. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang yun ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Ganito naman ang pagkakasalin sa New Living Translation. Now, dear brothers and sisters, let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet Him. Don't be so easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun. Don't believe them, even if they claim to have had a spiritual vision, a revelation, or a letter supposedly from us. Don't be fooled by what they say. Hindi na ito bago, sapagkat noon pa man ay may mga nagke-claim sa mga taga-Tesalonika na nangusap sa kanila ang Panginoon at inihayag sa kanila kung kailan sila babalik. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, some were saying this teaching had been revealed to them by the Lord. The Thessalonians must not be deceived by any person, no matter how credible he might appear to be, or by the way anyone might present his teaching, claiming the authority of God or godly men. New Christians tend to be gullible because they are not yet grounded in the truth of God's Word. The antidote to poisonous heresy is a good strong dose of the truth.
Kaya kahit na ipangalandakan pa ng sinumang mangangaral na ang pahayag ay natanggap sa pamamagitan ng spiritual vision, hindi ito dapat paniwalaan kapag salungat sa nakasulat na sa Biblia. Hindi magbibigay ng anumang bagong revelation ang Diyos na kokontra sa kanyang inireveal na sa Biblia. Kasi nga, malinaw na nga na ipinahayag ng Panginoon, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Walang anumang bagong kapahayagan na sasalungat sa naipahayag na sa salita ng Diyos. Malinaw na hindi ang Panginoon ang nagpahayag sa naturang South African pastor patungkol sa petsa ng pagdating ni Jesus. Totoo na inutusan tayo sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 19 to 20 na huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag niyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Ngunit iniutos din sa atin sa verses 21 to 22 na suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kung tutuusin, dapat nga, hindi na dapat paniwalaan kapag may nagpahayag na alam niya kung kailan muling babalik ang Panginoon. Kasi nga, malinaw na nga na ipinahayag ni Jesus na walang nakakaalam ng araw o oras ng kanyang pagbabalik. 2,000 taon na ang nakalipas mula nang mabuo ang Biblia. Marami na nga ang nagtangka na mag-predict ng pagbabalik ng Panginoon. Lahat sila ay napahiya sapagkat hindi nga nagkatotoo ang kanilang mga prediksyon. Wala na dapat na nag-aakala pa na sa tinagal-tagal ng panahon, may makakaalam pa ng petsa ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ayon nga sa British theologian na si Michael Green sa kanyang The Message of Matthew, The Kingdom of Heaven, mula sa The Bible Speaks Today commentary series, the whole approach is utterly mistaken. All such attempts have proved wrong, and they will continue to do so. They are not only unhelpful, but positively dangerous in Christian circles. On the one hand, they preoccupy people's attention and detract from living usefully and responsibly in this world now. On the other, they breed the disillusionment that springs from disappointed hopes and unwarranted predictions. Jesus said he did not know. We can be sure that no one else does. Kaya nga, hindi na dapat paniwalaan at hindi na natin dapat pinag-aaksayan ng panahon ang mga magpipredict ng kanyang second coming. Mag-ingat po tayo laban sa mga maling katuruan. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.